Isang maulang Biyernes po dito sa Luzon and Western Visayas. Ako po si Benison Estareja. As of 8 in the morning, nalusaw na po yung ating minomonitor na low pressure area dito sa may Philippine Sea na dating si Tropical Depression Maymay. At hindi na po nakakaapekto itong cloud clusters sa alinmang panig ng ating bansa. Naging parte na po siya ng trough o yung tinatawag natin na buntot nitong si Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 8 in the morning, nakalabas na rin doon sa tinatawag natin na monitoring domain itong si Typhoon Dolphin at patungo na dito sa may Eastern China Sea. Nakikita natin sa ngayon na sa may Ryukyu Islands ito at nagla-landfall dun sa mga maliliit na isla ng Okinawa, Japan. At inaasahan po throughout the weekend hanggang sa linggo ay posibleng mag-landfall na ito dito sa may Eastern China. Si Typhoon Dolphin po yung nagkokos ng pagpapalakas o pagpapaibayo ng southwest monsoon or hanging habagat. At ito yung nagkokos ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon and Western Visayas sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Base po sa naobserbahang pag-ulan o rainfall simula po kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga, meron tayong 5 lugar na nakapagtala ng higit sa 100 mm na dami ng ulan. Pinakamataas po sa may Iba, Zambales with 158.6 mm, sinundan ng Baguio City with 158 mm, La Trinidad, Benguet with 154.4 mm, dito rin po sa may Olongapo and Dagupan City nakapagtala naman ng 112 and 111 millimeters po of rainfall respectively. So ito yung mga lugar na naapektuhan po nitong si Bagyong Maymay plus the southwest monsoon. Habang yung mga kalapit na mga probinsya, nakapagtala rin po ng significant na ulan kabilang na dyan ang Metro Manila. So kung makikita po natin yung comparison na maraming lugar, more than 100 millimeters in the last 24 hours. Sa susunod naman na 24 oras, meron pa rin mga probinsya kagaya po ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ang mga karanas ng 100 to 200 millimeters of rainfall. So makukumpara po ng ating mga kababayan dito sa Zambales and Bataan, yung mga magiging pag-ulan natin hanggang bukas ng tanghali. Habang dito sa may Occidental Mindoro, magpapatuloy ng malalakas sa mga pag-ulan dulot po ng habagat. At ito yung mga lugar na posibleng mag-cause ng, o magkaroon ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung mga malapit sa ilog at possible din po yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Samantala, yung 50 to 100 millimeters of rainfall in the 24-hour period or hanggang bukas ng tanghali, possible po sa malaking bahagi ng Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, gayon din sa may Abra, Benguet, pababa po ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, at maging dito rin po sa Metro Manila magpapatuloy yung significant na ulan, gayon din sa may Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, hanggang dito sa may lalawigan ng Antique. Kaya mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at landslides at mataas pa rin ang chance ng mga heavy rainfall warnings. Ipapakita po natin ito mamaya. By today din po, asahan yung kalat-kalat na ulan at thunderstorms more mga light to moderate rains po sa natitirang bahagi ng Luzon, yung mga wala pong kulay, at sa natitirang bahagi ng Western Visayas. So make sure na mayroong baon na payong, kapote, or bota kung lalabas po ng bahay ngayong araw. Simula naman po bukas ng tanghali hanggang sa Sunday ng tanghali or sa kalagitnaan ng weekend, unfortunately, limitahan na po yung ating mga outdoor activities dahil magpapatuloy yung mga pag-ulan in many areas of Luzon, lalo na dito sa may western sections. Posible yung hanggang 200 millimeters of rainfall simula bukas ng tanghali dito sa may Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, maging dito pa rin po sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kaya mataas pa rin po ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, meron pa rin 50 to 100 millimeters sa posibleng ulan. Rest of Cordillera Region, lalawigan ng Nueva Vizcaya, dito rin sa may Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, down to Bulacan, Rizal, at maging dito rin po sa Metro Manila throughout the weekend. Maulan pa rin po ang panahon, pabugso-bugso ang malakas na ulan, down to Cavite and Batangas. Habang sa natitirang bahagi naman ng Luzon at natitirang bahagi ng Western Visayas, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at may tsansa pa rin ng mga light to moderate rains mas dumadalas pagsapit ng hapon hanggang gabi. At pagsapit naman ng Sunday noon hanggang sa araw na po ng pasukan, Lunes ng tanghali, may mga lugar pa rin po na affected ng habagat dahil na doon pa rin po si Typhoon Dolphin or si Tropical Cyclone Dolphin dito sa may Eastern China. Kaya asahan pa rin po ang delikadong ulan dito sa may parteng Ilocos Sur, Abra, La Union at Benguet pa rin, down to Zambales. At posible pa rin po yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa natitirang bahagi pa rin po ng Ilocos Region and Cordillera Region, Nueva Vizcaya pa rin po, at maging dito rin sa may Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bataan, and Occidental Mindoro. Habang dito naman sa Metro Manila at mga kalapit na mga probinsya, kung mapapansin po natin, hindi naaabot
or mataas na yung chance na hindi umabot sa 50 millimeters yung mga pag-ulan simula sa Sunday po ng tanghali. Yun ay dahil sa pagtaas nga ng hanging habagat, but not necessarily na magiging maaraw na. Aasahan pa rin po yung mga generally light to moderate rains for the rest of Luzon, lalo na po dito sa may parting Calabarzon nga, dito rin sa may Cagayan Valley, possible po yung mga pag-uulan na, at dito rin sa bahagi ng Western Visayas, yung lalawigan ng Antique, pataas pa rin po ang chance ng mga pag-ulan. And please take note na since nagkaroon na ng mga pag-ulan itong mga nagdaang araw, kapag nagkaroon pa tayo ng mga pag-ulan, patuloy ang saturation ng lupa, so nababawasan or tumataas ang risk na magkakaroon ng mga pagbaha, lalo na nung kapag basa na po yung lupa at nahihirapan ng sumipsip ang lupa, mataas ang chance ng landslides at pagguho ng lupa at yung pag-apaw ng ating mga kailugan. Now, magtungo naman po tayo dun sa tinatawag na heavy rainfall warnings. Ito po ay kaiba dun sa ating weather advisory na pinakita kanina kasi kapansin-pansin po na halos magkatulad yung kulay pero iba po yung purpose nito. Yung heavy rainfall warnings natin as of 11 in the morning, real-time warnings po ito. So for the next 3 hours naman, ito yung magsasagot sa mga tanong natin kung ano nga ba yung aasahan pang ulan sa mga susunod na oras, whereas yung weather advisory, sinasagot yung tanong kung malalakas pa ba yung mga pag-ulan natin sa mga susunod pa na araw. For Occidental Mindoro, meron po tayo nakataas na red rainfall warning. Pero balik po tayo dito sa may yellow rainfall warning. For yellow warning, meron po tayong mga probinsya or mga munisipalidad na merong yellow rainfall. Kabilang na dyan ng Nueva Ecija, bahagi ng Tarlac, dito sa hilagang bahagi at silangang bahagi ng Pampanga, Bulacan. Pababa po ng Metro Manila, meron tayong yellow rainfall warning sa ngayon. Lalawigan ng Rizal, bahagi ng Laguna at sa may Eastern Batangas, hanggang dito sa bahagi po ng Calamian Islands, Aklan, and Antique. Kapag sinabi po natin yellow rainfall warning, ito po ay heavy rains or malalakas na mga pag-ulan. So ang payo ng Pag-asa, maging alerto or maging aware na po dun sa mga posibleng malalakas na ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas at yung mga malalapit po sa kailugan. Kapag naman po meron tayong orange warning, intense rains po ito. So for the next 3 hours, possible po ang napakalakas na ulan over Zambales, Bataan, kalurang parte po ng Pampanga, gayon din po sa may Cavite, sa Batangas, yung western section, at sa bahagi pa rin po ng Calamian Group of Islands, Aklan, and Antique. So kapag napakalakas na po ng ulan for the next 3 hours, maging prepared na po or seek community preparedness dahil mas dadalas na yung mga pagbaha sa mas maraming lugar at tumataas din po ang tsansa ng landslides sa mga bulubundukin na lugar. At kapag naman yung red rainfall warning, yung nabanggit natin kanina, itinas na po dito sa may Occidental Mindoro, torrential rains po ang aasahan natin within the next 3 hours. Ibig sabihin, lubhang malakas na ulan. Kaya naman, ine-expect na talaga natin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar dito sa may probinsya ng Occidental Mindoro. Kaya naman, kailangan na po ng response. Emergency response we're talking of. At ito po yung nangangailangan ng agarang solusyon po doon sa mga disruptions pagdating sa komunikasyon, transportasyon at iba pang sektor. Yung ating heavy rainfall warnings, nilalabas po natin every 3 hours. So yung susunod na update natin, mamaya pong alas 2 ng hapon, alas 5 ng hapon, and so on. Whereas yung weather advisory, ina-update lamang natin every 6 hours. So yung 11 a.m., mamaya pa pong 5 p.m. yung kasunod na update natin. At inuulit natin, isa pang pagkakaiba po regarding dito sa heavy rainfall warnings, yung heavy rainfall warning ini-issue natin per municipality or city. Whereas yung weather advisory, ini-issue naman natin yan per province. Dahil mas malayo or for the next 3 days yung forecast natin pagdating sa ulan. Pero magkaiba po, inulit natin yung ibig sabihin ng yellow rainfall warning dito sa heavy rainfall warning at yung yellow or yung 50 to 100 millimeters doon naman sa previous na pinakita natin na weather advisory. So saan nga ba natin makikita yung heavy rainfall warnings natin? Pinakamainam, dun sa tinatawag natin na official website na panahon.gov.ph. So i-type lamang po ito sa inyong browser or scan po yung QR code na nakikita sa inyong screen. At kapag in-enter po nyo ito, makikita nyo po itong page natin, default page. At meron tayong makikita nung bell dun sa may upper right corner ng ating website. So pag pinindot po ninyo yun, makikita natin yung mga different warnings, heavy rainfall warnings, thunderstorm advisories, even yung mga general flood advisories. So pag clinic nyo po yung mga heavy rainfall warnings from different regions po of Pag-asa, meron tayong 5 regions, Northern Luzon, NCR, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So magre-reveal po itong mga different provinces or yung mga cities and municipalities na merong heavy rainfall warnings. Real-time po ito. So make sure na pumunta po tayo sa ating panahon.gov.ph, pero pwede rin po kayong pumunta sa ating Facebook pages from different regional services divisions po of Pag-asa.
At para naman sa babala po sa matataas na alon, asahan pa rin sa Batanes at Hilagang Baybayin po ng Babuyan Islands, meron pa rin hanggang 4.5 meters na delikadong pag-alon. Yan po ay dahil sa southwest monsoon. At magpapatuloy po ang maalon na karagatan sa malaking baybayin po ng norte, ng Northern Luzon, at unti-unting lalakas din rin dito sa may pating West Philippine Sea at dito sa may baybayin po ng Aurora and Quezon hanggang early next week. Dahil po lalakas pa yung ating southwest monsoon this weekend at magkakaroon nga ng possible disruptions po sa ating mga sea travels, posibleng pagbawalan yung mga small sea vessels. So make sure na coordinated tayo sa ating mga local government units. And other seaboards at the moment, 1 to 3 meters po, no? Pero possible nga na umakyat ito hanggang 4 hanggang 5 metros sa natitirang baybayin po ng Luzon hanggang sa araw po ng Lunes. At yan muna ang latest mula dito sa web.